Isang payapa at mapagpalang araw sa inyong lahat na aming mga kapatid sa Tinawag at Tinirang Ministry at gayon na rin sa lahat ng ating mga taga-subaybay na nagsusuri at nagsasaliksik ng katotohanan sa ating buhay espiritual at pananampalataya. Dalangin natin sa ating Ama sa Langit na patuloy niya tayong ingatan at pagpalain sa lahat ng sandali ng ating buhay, kasama ng ating pamilya at mga mahal sa buhay. Ang ating paksang susuriin at pag-aaralan ngayon ay tungkol sa salitang Antikristo at Anti-Mesaya. Ang terminong Antikristo ay binanggit sa bagong tipan ng Biblia, partikular sa mga liham ni Juan. Sa unang Juan 2:18, unang Juan 2:22, unang Juan 4:3, at ikalawang Juan 1:7. Sa 1 John 2 verse 18 ay ganito ang ating mababasa. Munting mga anak, ito na ang huling panahon. At gaya ng inyong narinig na darating ang Antikristo, kahit ngayon ay lumitaw na ang maraming Antikristo. Kaya nga nalalaman natin na ito na ang mga huling panahon. Sa talatang ito, tinukoy ni Juan ang anti-Mesaya bilang isang kolektibong termino para sa mga sumasalungat kay Yahushua, ang tunay na Mesiya, at sa kanyang mga itinuturo. Ipinahayag niya na mayroong inaasahan na isang anti-Mesaya o Antikristo na darating sa hinaharap. Ngunit itinuturo din niya na mayroon ng maraming anti-Mesaya o Antikristo na dumating na at naririto na sa mundo hanggang sa kasalukuyang panahon. Ito ay ang mga individual o grupo na nagpapakita ng espiritu na kumakalaban sa mga aral at katuruan ng tunay na Mesiya. At gayon na rin sa pamamagitan ng kanilang pagtanggi sa pagiging tao at pagka-Diyos ng Mesiya. So, ibig sabihin dyan, hindi lamang kumakalaban sa tunay na Mesiya, kundi hindi naniniwala na ang Mesiya ay dumating at nagkatawang tao. Marami kasi nagsasabi dyan na ang Mesiya daw ay alien o hindi naman daw talaga nag-exist. May mga ganun pang mga tayo maririnig na usapan na ang Mesiya daw ay isang karakter o isa lamang gawa-gawa at imbento ng mga sumulat ng Biblia. So para sa kanila, hindi nag-i-exist sa pagiging tao ang Mesiya. At hindi rin sila naniniwala, meron namang nag-i-exist, tao lamang, ngunit hindi naniniwala sa pagka-Diyos ng Mesiya. So dalawang klase yan, no? Yung isa naniniwala na naging tao ang Mesiya, pero hindi sila naniniwala na may pagka-Diyos ang Mesiya. Kaya makikita at malalaman natin yung mga iba't ibang paniniwala ng mga tao sa mundo, no? Masyado nang magulo. Ngunit bago tayo magpatuloy, mga kapatid, alamin muna natin kung bakit may mga nalilito at patuloy na nagtatanong kung ano daw ba talaga ang tamang salita na dapat bigkasin o gamitin. Antikristo ba o anti-Mesaya? At bakit nga ba Antikristo ang makikita at mababasa sa New Testament o bagong tipan ng Biblia sa halip na anti-Mesaya? Ang lahat ng yan ay ating sasagutin sa ating pagpapatuloy. Ang salitang Antikristo ay makikita at mababasa lamang sa mga liham ni Juan, sa unang Juan at ikalawang Juan ng bagong tipan. Ang termino o salitang Antikristo ay nagmula sa salitang Griego. Ang salitang anti o anti na meaning against, opposite, or in place of. Sa madaling salita, ang kahulugan at ibig sabihin ng salitang anti sa Tagalog ay kalaban, salungat, kontra, kabaliktaran, tumutuligsa, o ipinalit. Yan po mga nabanggit natin ay ang mga kahulugan ng salitang anti. Ang sumunod naman na salitang idinugtong dito ay Christos. Christos is a Greek word for anointed one. Ang salitang Kristo ay mula naman sa salitang Griego na Christos
na ang ibig sabihin sa Tagalog ay pinahiran. At sa English naman ay anointed one. Ang katumbas naman ng Kristos sa salitang Hebreo ay Mashiach. Ang Mashiach ay mayroon din namang kahulugan sa Tagalog na pinahiran o anointed one sa English. Mashiach is a Hebrew word for anointed one, and Messiah is the English form of that Hebrew word. So pag in-English mo yung Mashiach, ang English word niyan ay Messiah. Sa Tagalog, Mesiyas. Anong ibig sabihin nito? Ang ibig sabihin, ang salitang Kristos at Mashiach ay may parehong kahulugan. At ang ibig sabihin ng dalawang salitang ito ay pinahiran o anointed one. Kung ang salitang Kristos ay mababasa sa New Testament Bible, ang Mashiach naman o Mashiach ay makikita at mababasa din naman sa Old Testament of the Bible. At ito ay makikita sa mga maraming talata sa Lumang Tipan. At yan ay nasa 1 Samuel 2:10, Psalm 2 verse 2, Daniel 9 verses 25 to 26, Leviticus 4 verse 3, Leviticus 4 verse 5, Leviticus 4 verse 16, 1 Samuel 24 verse 6, 2 Samuel 1 verse 14 and 1 verse 16, Psalm 18 verse 50, Psalm 20 verse 6, Psalm 28 verse 8, Psalm 84 verse 9, Habakkuk 3 verse 13, Isaiah 45 verse 1. So ilan lamang yung mga talata na yan na nabanggit natin na makikita mo ang salitang Mashiach. Ang salitang Hebreo na may kahulugan na anointed one o pinahiran sa Tagalog. So ang Mashiach ay katumbas naman ng salitang Griegong Christos. So mabalik tayo sa salitang Antikristo. Ang literal na kahulugan ng salitang ito ay kalaban ng pinahiran o kalaban ng anointed one. Ang Antikristo ay kumakalaban, kumukontra, tumutuligsa sa pinahiran ng Ama sa langit. Sa madaling salita, ang Antikristo ay isang huwad, peke at mapagpanggap na nilalang. Nagpapanggap siya na akala mo ay tunay na pinahiran, ngunit ito pala ay fake at hindi tunay. Ang Antikristong ito sa sanlibutan ay nagpapanggap na si Yahushua, ang tunay na Mesiya. Ngunit malalaman mo na huwad at peke ang Antikristong ito sapagkat makikita mo sa kanyang mga maling aral na kumukontra at tumutuligsa sa tunay na aral ng tunay na Mesiya sa Biblia. Ang mga mata at pag-iisip ng mga mananampalataya na nakakakita, nakakaalam, at nakakaunawa sa Ebanghelyo at aral ng tunay na Mesiya ay makikilala nila kung sino ang tinutukoy na kalaban ng Mesiya sa Biblia, sapagkat sila ang mga tinawag at hinirang mula sa sanlibutan upang gabayan at turuan ng banal na Espiritu ng ating Ama sa Langit na si Yahuwah. At makikilala nga nila ang tunay na Mesiya sapagkat maririnig nila ang tinig niya. At gayon din makikilala nila kung sino ang kumakalaban sa tunay na Mesiya, ang Antikristo o Anti-Messiah. So, Messiah versus Christ, same meaning, different language. Mabalik tayo sa dalawang salita na ito na madalas ipinagkukumpara kung alin sa kanila ang tama at kung alin sa dalawa ang dapat gamitin at bigkasin at ipangaral. Ayon sa ating ginawang pagsusuri, ang salitang Messiah ay galing sa Hebrew term na Mashiach na may kahulugan na anointed one o pinahiran sa Tagalog. Gayon din naman ang salitang Kristo na galing naman sa salitang Griego na Christos na may kahulugan din naman na anointed one o pinahiran sa Tagalog. Pareho naman pala ang kahulugan ng dalawang salitang ito. Pero bakit ang madalas na ginagamit sa pagsasalita
at madalas nating marinig ay ang salitang Antikristo kaysa Anti-Mesaya. Ganito po kasi yan. Ang New Testament ay isinulat sa wikang Griego at hindi sa wikang Hebreo tulad ng Old Testament. Kaya ang terminong Kristos ang ginamit sa halip na Mashiach. Kaya naman kung sakaling ang New Testament ay naisulat sa wikang Hebreo, ay malamang na makikita mong salita ay anti-Mesaya sa halip na Antikristo. That explains why, and it absolutely makes sense. Kaya wag na po sana tayong malilito at wag na tayong maguluhan pagdating sa usapin tungkol sa kung alin ang dapat gamitin sa dalawang salita. Sapagkat pareho naman silang may kahulugan na anointed one o pinahiran. Nagkataon nga lang na ang New Testament ay naisulat sa wikang Griego. Kaya Antikristo ang makikita at mababasa ninyo sapagkat ang Antikristo ay salitang Griego. Kaya kung mapapansin ninyo, may gumagamit ng salitang Antikristo at may gumagamit din naman na Anti-Mesaya. Alin sa dalawa, magkapareho ang pinapakahulugan na kontra at kumakalaban sa pinahiran. At ang mas lalong mahalaga na dapat nating maunawaan ay ang kanilang kahulugan. Tandaan po ninyo, ang kahulugan ng Antikristo at Anti-Mesaya ay kalaban ng pinahiran. Opposing or against the anointed one. Kasi ganito yan mga kapatid. Kapag ang isang tao ay pinili at pinahiran ng dakilang may likha, ang tawag sa kanya sa Ingles ay anointed one. And anointed ones are being tasked with a divine purpose to fulfill the Almighty Creator's plan. Kapag ikaw ay pinahiran ng Ama sa langit, ibig sabihin ay susuguin kanya upang isakatuparan ang kanyang mga banal na plano at layunin. Una, para sa pagpapala ng kanyang mga iniibig. Pangalawa, para sa kabutihan ng kanyang bayang pinili. Katlo, para sa kalwalhatian ng kanyang pangalan. At ikaapat, para sa kaligtasan ng kanyang mga tapat na lingkod, mga tinawag at mga hinirang. The ever-living Yahuwah is calling His anointed ones to fulfill His glorious plan for mankind and His chosen people. His anointed ones are being tasked with a divine purpose. But make no mistake, if our Father in heaven has His anointed ones for His holy and glorious plan for His chosen people, then Satan also has his appointed ones for his evil intentions toward mankind. Kung ang ating Ama sa langit ay mayroong anointed ones, ang diablong si Satanas ay mayroon din namang appointed ones. Ang mga tapat na lingkod ng tunay na Mesiya ay tatawagin ng sanlibutan na mga Antikristo. At ang mga tunay na lingkod ng Ama sa langit ay aakusahan ng mundo at sasabihan ng mga Antikristo. Dahil ang mga tunay na lingkod ng Mesiya ay ini-expose at itinatakwil ang mga aral ng Kristo ng mundo. Katulad nga po ng itinuturo natin na ang Kristo na pinapanginoon ng sanlibutan ay nakaugnay sa paganismo at idolatriya at mga aral na salungat sa itinuturo ng banal na kasulatan. Ito pong Kristo ng mundo ang kalaban ng katotohanan at sumasalungat sa mga tunay na aral ng Mesiya sa banal na kasulatan. Habang inilalantad ng mga tapat na lingkod ng Ama sa langit ang huwad na Kristo na nagpapanggap na Mesiya, ipagtatanggol naman ng mga makasanlibutan itong kanilang kinikilalang Panginoon at sinasamba nilang Kristo sa mundo. At ang mga tapat na lingkod ng tunay na Mesiya na kumakalaban sa Kristo na huwad na Mesiya ay kanilang tatawagin na mga Antikristo. Babalik ta rin nila at palalabasin nila na ang kanilang Kristo ang Mesiya. Samantalang alam naman ng lahat ng nakakaunawa ng katotohanan sa Biblia na ang mga aral na sinusunod nila at mga pagsambang ginagawa nila sa kanilang Kristo ay salungat at kontra sa tunay na aral sa katotohanan na itinuturo ng tunay na Mesiya sa Biblia. Ang kalaban ng Kristo ng mundo ay tatawaging Antikristo.
Ang kalaban naman ng tunay na Mesiya ay tatawaging anti-Mesiya. Ang Kristo ng mundo ay may kaugnayan sa paganismo at idolatriya na isang kasuklam-suklam at isang karumal-dumal sa paningin ng ating Ama sa langit. Kaya ang mangyayari, ang mga tapat na lingkod ng Ama sa langit na sumusunod sa katotohanan ay tatawaging antikristo. At ang mga kumakalaban at tumutuligsa naman sa aral at katotohanan ng tunay na Mesiya ay tatawaging anti-Mesiya. Bagaman ang antikristo at anti-Mesiya ay magkapareho sa pinapakahulugan bilang kalaban ng pinahiran, magkaiba naman ang kanilang mga gawain at aral na itinuturo. Ang isa ay nagtuturo ng tunay na kabanalan at pagsamba sa espiritu at katotohanan. Ang isa naman ay lumalapastangan sa katotohanan na itinuturo ng banal na kasulatan. Ang isa ay mula sa Ama sa langit, ang isa naman ay mula sa ama ng kasinungalingan. Kaya malaki talaga makikitang pagkakaiba ng dalawang ito pagdating sa mga aral at pagsambang nakaugnay sa kanila. Ang Kristo ng sanlibutan ay may kaugnayan sa paganismo at idolatriya. At ang tunay na Mesiya naman ay nagtuturo at nangangaral ng katotohanan na nakasulat sa banal na kasulatan. Ganito lang naman kasimple ang dapat ninyong tandaan at maunawaan. Ang Kristo na pinapanginoon ng mundo ay may kaugnayan sa mga pagsamba sa Diyos-Diyosan, paganismo at idolatriya. Kaya kung ikaw ay nakakaunawa at sumasamba sa espiritu at katotohanan, siyempre hindi ka sasang-ayon sa mga maling aral ng Kristo nitong sanlibutan. At kapag hindi ka sumang-ayon at laban ka sa mga itinuturo ng Kristo ng sanlibutan, tatawagin ka ngayong antikristo. Silang mga makasanlibutan na sumusunod sa mga aral ng kanilang Kristo na may kaugnayan sa paganismo, pagsamba sa Diyos-Diyosan at idolatriya, ipagtatanggol nila ang kanilang maling paniniwala at pananampalatayang nakabase sa tradisyon ng mga tao. At silang mga makasanlibutan ay patuloy na lalaban at tutuligsain ang mga aral sa katotohanan ng tunay na Mesiya sa banal na kasulatan. At ang tawag naman sa kanila ay anti-Mesiya. Antikristo ba o anti-Mesiya? Ang isa ay tunay na Mesiya na mula sa Ama sa langit. Ang isa naman ay huwad at nagpapanggap na Mesiya, ngunit siya ay isa lamang kampo ng diablong si Satanas. Ang Kristong pinapanginoon ng makasalanang sanlibutan. Ang Kristo ng mundo ay may kaugnayan sa masamang aral na lumalapastangan sa katotohanan at kabanalan. Ang Kristong pinapanginoon ng mundo ay nakaugnay sa pagsamba sa mga Diyos-Diyosan, paganismo at idolatriya. At kung kontra at laban ka sa mga ganitong uri ng pagsamba, tatawagin ka na antikristo ng sanlibutan. Kasi laban ka at ayaw mong sumunod sa mga masamang uri ng pagsamba ng Kristo ng sanlibutan. At kung laban ka sa Kristo na huwad na nagpapanggap na Mesiya, tatawagin ka nga nilang antikristo. Ikaw, tanungin mo ang sarili mo, isa ka bang antikristo o isa kang anti-Mesiya? Pumili ka man o hindi sa dalawa, nasa pagkilos mo at uri ng pagsambang ginagawa mo ang magpapatunay kung sino ka sa dalawa. Bakit ito mahalaga sa ating pananampalataya? Mahalaga ito sapagkat ang kalaban ng pinahiran ay hindi lamang isang tao na lumalaban at kumukontra sa tunay na Mesiya, kundi ang Antikristo ay nagpapanggap bilang isang Mesiya, ngunit isa siyang huwad at nililinlang niya ang mga tao sa sanlibutan at pinapalitan niya ng kasinungalingan at maling aral ang tunay na pagsamba at tunay na aral sa banal na kasulatan. Inililigaw niya ang mga tao mula sa dalisay na aral at katotohanan na itinuro ng tunay na Mesiya sa Biblia. This anti-Messiah replaces true worship with something false. Pinalitan din itong huwad at nagpapanggap na Mesiya ang mga biblical feast. Pinalitan niya ito ng worldly feast. Yung mga banal na kapistahan sa Biblia, pinalitan niya ng mga makamundong kapistahan. Basahin natin ang 1 John 2 verse 18 at ganito ang sinasabi. Children, it is the last hour, and as you have heard that Antichrist is coming.
So now many antichrists have come. Therefore, we know that it is the last hour. Ayon sa mga talata ng 1 John 2 verse 18, hindi lang isa ang Antikristo, maraming tinutukoy na Antikristo ang Biblia. Bakit po mas pinipili ng mga tinawag at tinirang ang salitang anti-Misaya kaysa Antikristo? Kasi po, ang salitang Kristo ay may kaugnayan sa pangalang Jesus. At alam naman po ng mga kapatid natin sa tinawag at tinirang ministry na ang pangalang Jesus ay isa lamang transliteration mula sa tunay na pangalan ng Mesiya sa Hebreo. At una po sa lahat, hindi po dapat pinapalitan ang mga pangalan sa Hebreo, lalo pa at pangalan ng tunay na Mesiya sa Biblia, sapagkat ang pangalan sa Hebreo ay may natatanging kahulugan. At kapag pinalitan ang mga letra ng pangalan sa Hebreo, ay nag-iiba na ang kahulugan nito. At ibang tao na ang maaaring tinutukoy ng pangalan kapag ito ay naiba. Meron po tayong video playlist sa channel na ito tungkol sa mga pangalan ng tunay na Mesiya at Ama sa Langit. Sa ating pagpapatuloy, nalaman natin na ang Antikristo ay nagpapanggap na pinahiran o anointed one. At itong Antikristo o mga Antikristo ay pinipeke at pinapalitan ang mga banal na kapistahan sa Biblia ng mga makamundong kapistahan. At ang mga tinuturo ng mga Antikristong ito ay mga maling aral na puno ng kasinungalingan at malayo sa katotohanan na salungat sa itinuturo ng mga banal na kasulatan. Kaya ito pong pangalan na Jesus o Jesus Christ ay may kaugnayan sa mga worldly celebration o paganismo at worldly feast tulad ng Christmas na isang huwad na pagpapanggap ng kaarawan ng tunay na Mesiya sa Biblia. Alam naman po natin na malabong mangyari na sa buwan ng December ipinanganak ang tunay na Mesiya. At iyan po ay pinatunayan ng ating mga video sa channel na ito tungkol sa posibleng buwan at panahon ng kapanganakan ng tunay na Mesiya sa Biblia. Ano po ang masasabi natin tungkol dito? Ang kinikilalang Kristo o Jesus Christ ng mundo ay nagpapanggap na Mesiya, ngunit makikilala mo siya na isang huwad at fake sapagkat may sarili siyang bersyon ng araw ng kapanganakan na salungat at kontra sa ipinahayag ng Biblia sa tamang panahon ng kapanganakan ng tunay na Mesiya. Diyan pa lang alam mo na peking Mesiya talaga siya. Kaya ito pong Mesiya o Kristo na kinikilala ng sanlibutan, peke. At hindi lamang po yan, maraming mga maling aral ang nakaugnay sa pangalang Jesus Christ. Mga aral na laban, kontra, at tumutuligsa sa mga katotohanan nakasulat sa banal na kasulatan. At yan po ang dahilan kung bakit mas pinipili ng mga tinawag at tinirang, kapatiran, at ibang mga mananampalataya ang salitang anti-Misaya kaysa Antikristo. Sapagkat ang Hesukristo ay may kaugnayan sa mga tradisyon ng tao at makamundong aral ng sanlibutan. Ang Kristo ng sanlibutan na kanilang pinapanginoon ay ang kabaligtaran at sumasalungat sa tunay na Mesiya at kanyang aral sa Biblia. At hindi lamang yan, ang pangalan ng Kristo ng sanlibutan na pinapanginoon nila ay sila pa mismo ang lumalapastangan. Ang huwad na Mesiya ng sanlibutan ay iniuugnay nila sa paganismo sa pamamagitan ng mga larawan na kanilang inanyuan at kanilang sinasamba. Pinagtitirikan ng kandila, sinasabitan ng mga bulaklak, at dinadasalan pa at niluluhuran. Sa madaling salita, ang kinikilalang Jesus Christ ng mundo ay may kaugnayan sa tradisyon ng tao, paganismo at idolatria. Kaya medyo nalilito ang karamihan sa mga mananampalataya sapagkat mayroong tinatawag na Antikristo at meron din naman tinatawag na anti-Misaya. Maaring sabihin na pareho naman pala ang pinapakahulugan ng dalawang salitang ito. Ngunit magkaiba ang itinuturo ng dalawang yan. Ang isa ay nagtuturo ng katotohanan sa Biblia, ang isa naman ay ginagamit ng mga kampo ng dyablo para ituro sa sanlibutan ang kabaliktaran
sa dalisay na aral ng Biblia. Yan ang isa pang malaking pandarayang ginagawa ng dyablo na kumakalaban sa banal na may likha. Patuloy na ginagamit ni Satanas ang pangalang Jesus Christ para linlangin ang buong mundo at pasunurin sa mga maling aral at maling pagsamba na maglalayo sa mga mananampalataya mula sa landas ng katotohanan na itinuturo ng mga banal na kasulatan. Nililito ng diablong si Satanas sa mga tao sa pamamagitan ng mga pangalan at salitang ginagamit niya upang iligaw ang tao at papaniwalain sa mali at kasinungalingan, sapagkat siya naman talaga ang ama ng kasinungalingan. Kaya karamihan sa mga tao sa mundo, aakalain nila na ang pinapanganoon nila ay tunay na anak ng Ama sa langit. Ngunit sa totoo lang, wala silang kamalay-malay na binihag na pala sila at nadaya na sila ng kapangyarihan ng Diyos ng sanlibutan para itulak sila sa pagkakasala. Sapagkat hindi nila iniibig ang katotohanan, kaya sila napapahamak. Ang sabi ng isa nating taga-subaybay, mga kaawa-awa at mahihinang nilalang. Ang ipinagtatanggol pala nila ay isang huwad na Mesiyas, at ang mga lingkod naman ng tunay na Mesiya ay babaliktarin nila, pagbibintangan at tatawagin ng sanlibutan ng mga antikristo. Kaya ang kanilang buong paniniwala at pananampalataya ay ibinigay na nila sa kanilang pinapanginoon na Kristo. Kaya para sa kanila, ang sino man na tumutuligsa sa kanilang Panginoon ay tatawagin nilang Antikristo. Wala silang kamalay-malay at wala silang kaalam-alam na binulag na sila sa maling pananampalataya at paniniwala ng Diyos ng sanlibutang ito. Antikristo versus Anti-Messiah, Anti-Messiah versus Antikristo. Sino sa kanila ang papanigan at paniniwalaan mo? Sino sa kanila ang ipagtatanggol at ipaglalaban mo? Kanino sa kanila itutuon mo ang iyong pagsamba at pananampalataya? Ito ang mga katanungan na dapat nating sagutin sa ating mga sarili. Kaya ang karamihan sa mundo malamang malito, lalo na yung mga walang masyadong alam at hindi gaanong nagbabasa at hindi gaanong nakakaunawa sa mga salita ng may likha sa Biblia. Sa ating pagpapatuloy, basahin natin ang sinasabi sa 1 John 2 verse 22, kung saan binanggit ang isang pagkakakilanlan ng Antikristo. Ganito ang sinasabi sa mga talata. Sino ang sinungaling, kundi ang tumatanggi na si Jesus ang Kristo? Siya ay Antikristo na tumatanggi sa Ama at sa Anak. Dito tinukoy ni Juan ang Antikristo o ang kalaban ng Mesiya bilang isang taong tumatanggi sa pagka-Diyos ng Mesiya. Kasi marami ang mga tao na nagpapahayag o nagsasabi na hindi naman Diyos yan si Jesucristo o si Yahushua. Ang kanyang tunay na pangalan sa Hebreo ay Yahushua. Ang sabi ng iba, hindi naman Diyos yan, tao lang yan. Kaya hindi sila naniniwala na may pagka-Diyos ang Mesiya. Sila ang tumatanggi sa pagka-Diyos ng Mesiya at sa kanyang tungkulin bilang isinugo ng Ama sa Langit. Ang essence at nature ng Antikristo ay isang pagtanggi sa Ama at sa Anak na sumasalungat sa mga pangunahing turo ng Mesiya sa Biblia. Kung mapapansin ninyo, may itinatabi po tayong close and open parenthesis kung saan inilalagay po natin ang mas tama at nararapat na mga salita at pangalan na dapat nakalagay sa mga talata sa Biblia. Dito, unang tingin mo pa lang may mapapansin ka ng mali sa talata. Ano po ang mali rito? Ang mali po rito ay ang pangalan ng Mesiya. Ang nakalagay kasi ay Jesus na isang transliteration mula sa original na pangalan ng Mesiya na Yahushua at Kristo. Dahil naisulat nga ang New Testament Bible sa wikang Griego, kaya Kristo talaga ang gagamitin nila. Kasi ang Kristo ay salitang Griego. Kung maaalala ninyo, kung naisulat nga lamang ang New Testament sa wikang Hebreo, di sana ang nakalagay dyan ay Mashiach o Mashiach imbis na Kristo. Kaya ang mas tama pong dapat nakalagay dyan ay Yahushua HaMashiach. Ito pong Jesucristo o Jesus at Kristo ay hindi naman po kasi yan ang tunay na pangalan ng Mesiya in the first place.
Kaya lamang po makikita ninyo ang Jesus Christ sa New Testament dahil nga isinulat ito sa wikang Griego. Kaya naglapat sila ng mga pangalan mula sa wikang Griego. Ngunit meron nga po tayong kasabihan, kapag mali na ang simula, sigurado mali na rin ang mga susunod na mangyayari at kalalabasan. Pangalan pa lang mali na. Pero yan ang makikita mo sa halos lahat ng bersyon ng translation ng Biblia. Kaya ang mga nagbabasa, aakalain nila na yun ang tama. Sa batas ng gobyerno, kapag iniba mo ang pangalan ng isang tao, na wala ka naman authorization mismo sa taong may-ari ng pangalan, ito ay maituturing na isang paglabag sa batas at gawaing kriminal. Changing the name of another person without their consent and proper legal authorization can potentially constitute a variety of crimes, depending on the jurisdiction and the specific circumstances. Some of the potential criminal charges that might apply include identity theft, forgery, fraud, false pretenses, impersonation, tampering with official records, privacy violation. At bakit mo naman papalitan ang pangalan ng may pangalan kung wala kang ill intention o masamang balak? Minsan magtatanong po tayo, anong dahilan at bakit gusto mong palitan ang pangalan? Ibig sabihin, gusto mong itago ang pagkakakilanlan ng taong pinalitan mo ang pangalan. Una sa lahat, ni-request ba ng may-ari ng pangalan na palitan mo ang kanyang pangalan? Sabi nga ni Sister Blessy, Brother Jello, meron naman yatang authorization. Talaga ba, Sister Blessy? Nakausap ba nila ang Mesiya nung nabubuhay pa siya at nakakuha sila ng otorisasyon na parang sinasabi, Panginoon, humihingi po kami ng otorisasyon na papalitan namin ang pangalan mo pagdating ng panahon. Kapag nabuo na ang bagong tipan, papalitan namin ang pangalan mo ng Jesus Christ. At yan ang kikilalanin ng halos buong mundo. O sige, bahala kayo sa buhay nyo. Eto, sign and sealed. Yan ang mga naiisip ng mga taong may kalokohan. Anyway, balik po tayo sa ating pinag-uusapan. Dinadaan na lang natin sa biro kasi matagal na panahon na pinagdedebatihan ang tungkol sa pangalan kung ano ang dapat itawag sa Ama sa langit at sa kanyang anak na Mesiya. Kaya ito ang isang misyon na iniatang sa atin bilang mga tinawag upang ating alamin ang tunay at nararapat na pangalan ng Ama sa Langit at ng Mesiya. Ayon sa unang Juan 4:3, ganito ang sinasabi, At ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag na si Hesukristo o si Yahushua HaMashiach ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. At ito ang espiritu ng Antikristo na inyong narinig na darating at ngayon nga ay nasa sanlibutan na. Pinalawak pa ni Juan ang konsepto ng espiritu ng anti-Mesiya. Binigyan din niya ng anumang espiritu o aral na hindi kumikilala kay Yahushua bilang tunay na Mesiya na nagmula sa Ama sa Langit ay nahahanay sa espiritu ng anti-Mesiya. Ang espiritong ito ay sumasalungat sa otoridad at pagka-Diyos ng Mesiya. Ganito naman ang mababasa natin sa ikalawang Juan 1:7. Sapagkat maraming mga manlilinlang ang nagsilabas sa sanlibutan na hindi nagpapahayag na si Hesukristo ay naparito sa laman. Ito ay isang manlilinlang at isang Antikristo. Ulitin po natin, ang tunay na pangalan ng Mesiya ay Yahushua. Nagbabala si Juan tungkol sa mga manlilinlang na tumatanggi sa pagkakatawang tao ni Yahushua HaMashiach. Ibig sabihin ay tinatanggihan nilang ideya na ang Mesiya ay dumating sa laman o ipinanganak sa laman. Tinukoy ni Juan ang gayong mga individual bilang mga manlilinlang at kalaban ng Mesiya dahil itinataguyod nila ang mga maling aral tungkol sa kalikasan ng Mesiya. Simple lang naman po kung talagang mauunawaan ninyo ang sinasabi ng Biblia at kung tatanggapin ninyo ang katotohanan. Ang Mesiya po ay ang salitang kasama ng Ama mula pa sa pasimula. At lahat ng bagay na nilikha, nakikita man o hindi nakikita, ay nilikha sa pamamagitan niya at walang nalikha ng hindi sa pamamagitan niya. Siya ang salita na kasama na ng Ama sa pasimula at ang salita ay Diyos.
At ang salita ay nagkatawang tao at nanirahan na kasama ng mga tao sa lupa. At ang salita na nagkatawang tao na isang Mesiya ay may pagka-Diyos sa kanyang kalikasan. Sa buod, sa mga sinulat ni Juan, ang terminong Antikristo na dapat ay anti-Mesiya ay tumutukoy sa mga tumatanggi sa pagka-Diyos ni Yahushua, ang tunay na Mesiya, sa kanyang tungkulin bilang Mesiyas o sa kanyang pagkakatawang tao bilang isang tao. Ang terminong ito ay sumasaklaw sa parehong konsepto ng isang natatanging personalidad na Antikristo na ipakikilala at darating sa hinaharap. Sa pangkalahatan, ang importante at dapat nating pagtuunan ng pansin ay ang kahulugan ng salitang Antikristo o Anti-Mesiya. At kung ano ang gagawin ng isang huwad at mapanlinlang na nilalang na ito na may malaking epekto sa buhay ng mga tinawag at hinirang at mga tapat na lingkod na mananampalataya ng ating Ama sa langit. At bilang pangwakas at buod sa ating ginawang pagsusuri at pag-aaral tungkol sa mga salita at terminong Antikristo at Anti-Mesiya, ganito po ang ating masasabi. Mga kapatid, sa ating pag-aaral ngayon, malinaw na nakita natin na ang salitang Antikristo at Anti-Mesiya ay may parehong kahulugan, na ang ibig sabihin ay kalaban ng pinahiran ng Ama sa langit. Ngunit higit pa sa salita, mas mahalaga na maunawaan natin ang espiritu na nasa likod nito. Ang espiritu ng Anti-Mesiya ay espiritu ng kasinungalingan, espiritu ng pandaraya, espiritu ng pagsalungat sa katotohanan ng banal na kasulatan. At ang espiritong ito ay gumagalaw na ngayon sa sanlibutan upang linlangin ang marami. Ang sabi sa 1 John 4 verse 3 ay ganito, at ang bawat espiritu na hindi nagpapahayag na si Yahushua ay naparito sa laman ay hindi sa Diyos. At ito ang espiritu ng anti-Mesiya na inyong narinig na darating at ngayon nga ay nasa sanlibutan na. Kaya nga mga kapatid, huwag tayong palinlang, huwag tayong paluloko, at huwag tayong padaya, at lalong higit sa lahat, huwag tayong pumikit at magbulag-bulagan sa katotohanan. Oo, maaaring may mga tumatawag ng Antikristo, at ang iba naman ay tumatawag ng Anti-Mesiya. Ngunit ayon nga sa ating ginawang pag-aaral, parehong may kahulugan ito na kalaban ng pinahiran ng Diyos Ama sa langit. Ang tunay na mahalaga at dapat nating pagtuunan ng pansin ay kung kilala mo ba ang tunay na Mesiya ayon sa banal na kasulatan. Sinusunod mo ba ang kanyang mga utos? Sapagkat sinabi ng ating Panginoon mismo sa Juan 10:27, dinirinig ng aking mga tupa ang aking tinig, at sila'y aking nakikilala, at sila'y sumusunod sa akin. Ito ang hamon sa atin ngayon. Kilalanin ang tunay na Mesiya, ang tunay na pinahiran ng Ama, sa pamamagitan ng kanyang salita at mga aral sa katotohanan. At huwag tayong padala sa tradisyon ng tao, at huwag tayong padala sa aral ng mundo, sapagkat ang kaaway ay patuloy na magpapanggap, patuloy na magpapalit ng pangalan, at papalitan niya mga aral sa Biblia upang iligaw ang mga hindi nagmamahal sa katotohanan. Sabi sa 2 Tesalonica 2:10, sapagkat hindi nila tinanggap ang pag-ibig sa katotohanan upang sila ay maligtas. Mga kapatid, tayo nawa ay manatiling gising, mapagbantay at matapat. Huwag tayong papasok sa bitag ng kalaban ng Mesiya o anti-Mesiya. Magpakatatag tayo sa ating pananampalataya at huwag kalimutang manalangin araw-araw upang tayo laging manatili sa katotohanan. At patuloy tayong gabayan at ingatan ng ating Ama sa langit. Nawa ang biyaya, kapayapaan at katotohanan ng ating Ama sa langit at ng kanyang anak na si Yahushua HaMashiach, ang tunay na Mesiya, ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Ang pagpapalang nagmumula sa kanila ay sumaatin ngayon at magpakailanman. Shalom at Yahuwah bless us all. Nawa ay may natutunan na naman kayong mahalagang aral tungkol sa katotohanan. Patuloy ninyong hanapin ang landas ng katuwiran, tanggapin ang katotohanan, at isabuhay ang mga natutunan. Hanggang sa muli.